Talagang sagad ang pagkamaka-China nitong si Roque, mga kabunyog. Kahit ngayon na napakainit na ng China dahil sa huling ginawa nitong pambubumba ng tubig sa ating barko at mga tauhan ng ating Coast Guard at ng ating Navy, itong si Harry Roque hindi pa rin tumitigil, lalo pang nagiging garapal ang pagkamaka-China. At ngayon, ang kinakalat niya naman, ito daw Sierra Madre na to, yung BRP Sierra Madre, linagay lang daw dyan, sinadsad daw yan ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal, hindi naman talaga sa ano pa mang kadahilanan, kundi pain daw yan, mga kabunyog. Pain. Bait kung sa Ingles. Ang sabi ni Roque, gusto raw kasi ng Pilipinas na atakihin ng China yan, yung BRP Sierra Madre, o kaya atakihin ng China, o kaya ay pakialaman ng China yan. Pag pinakialaman daw yan ng China, i-invoke daw ng Pilipinas yung Mutual Defense Treaty natin. Pagka ganon, na-invoke na daw yung Mutual Defense Treaty, mai-involve daw yung US sa gusot natin sa China. Kaya ang sinasabi ni Roque, patraidor daw nating linagay dyan, yan, sa Ayungin Shoal. Ang purpose daw natin dyan talaga, sabi ni Roque, pain yan. Hindi naman daw yan para gawing istasyon ng ating Navy o ng Marines natin doon sa Ayungin Shoal. Hindi daw. Ang purpose daw talaga natin dyan, ng talagang gusto natin na ang China, galawin yan. At pag ginalaw yan ng China, gagana na daw yung ating alliance sa US, yung Mutual Defense Treaty. Magkakaroon na ngayon ng justification ang US na makialam sa problema natin sa China, sa West Philippine Sea. Kaya pain yan. So ang term na ginamit mismo ni Roque, pain. Parang lumalabas, mga kabunyog, Ang ibig sabihin ni Roque, parang tayo talaga, mayroon tayong masamang kaisipan na kontra sa China. Parang tayo pa yung may masamang intensyon sa China, na parang gusto nating gatungan ang China na atakihin tayo, o kaya galawin yung BRP Sierra Madre. Pag ginalaw yan, tutulong na sa atin ang US. Ganon kasama ng pag-iisip ni Harry Roque para sa China. Kumbaga, ang paliwanag natin dyan ganito. Yung Ayungin Shoal, alam naman natin na ang China, kapag hindi natin nababantayan ang ating exclusive economic zone, kasi yung exclusive economic zone natin, 220 ba yan? Nautical miles. Almost 370 kilometers mula sa shore natin. Mula sa baybay dagat natin, susukat ka ng 370 kilometers o so mga 200 nautical miles yan. Yan yung ating exclusive economic zone. Ngayon, dahil pag wala tayong bantay sa ating exclusive economic zone, hindi natin napapatrolyahan at hindi na nga uubra yung patrolya lang Kinakailangan talaga may permanente na tayong bantay doon, may mata tayo, may tainga doon, para kung ano man ang ginagawa ng China, maagapan natin. Yun ang hindi natin nagawa doon sa Panganiban yung sa Mischief Reef. Hindi natin nabantayan yun kasi wala naman tayo doong mata at tainga. Wala tayong eyes and ears. Ay napakalawak ng dagat na yan. Pero kung mayroon tayong istasyon doon, parang mayroon tayong naval base, kumbaga maliit na naval base. Mayroon tayong kahit papano mga tauhan doon na nagbabantay, makakaabot sa atin kung ang China ay may ginagawa na namang mga istruktura. Yun ang hindi natin nagawa doon sa Mischief Reef, doon sa Panganiban. Kaya para maituwid yon, ang ginawa natin, pinadala yung lumang barko na yan ng Philippine Navy, kahit luma yan, kasi panahon pa yan, ginawa pala yan 1944 pa. 1944, World War II pa. Ngayon, pinasadsad yan sadya. Okay, sinadya yan na isadsad na doon. Para pag naisadsad na yan, doon sa Ayungin Shoal, yung mayroon na tayong rason na maglagay ng tao doon. Kasi kahit naman gaano kaluma yan, barko pa rin natin yan. Kahit gaano kakalawang yan, commissioned vessel pa rin yan, barko pa rin yan ng Philippine Navy. So, mayroon tayong nilagay dyan na crew o mga tauhan, pinapadalhan na lang natin ng mga supply, pagkain, tubig. Yun yung tinatawag na resupply mission. So yan yung ating naging post. Yan yung naging poste, naging istasyon natin dyan.
Yan yung ating naging taga-manman, eyes and ears. Yan ang naging function yan para sa atin. So, anumang ginagawa ng China doon sa Ayungin Shoal, nababantayan natin. So, hindi na siya nakakagawa ng mga military structures doon. Kaya nabantayan yung China. Si Roque, iba naman ang ibig sabihin. Ang sinasabi ni Roque, hindi, ang purpose daw talaga natin dyan, ang purpose daw talaga natin dyan ay pain. Parang hinihintay talaga nating atakihin yan o galawin yan ng China. Pag ginalaw yan, yung US tutulong na sa atin. So parang pa-traidor ang rason natin kaya nandyan. Hindi ka-traidoran ang ginawa natin dyan. Ang ginawa natin dyan, linagay natin yan para maging mga mata at tainga natin sa anumang ginagawa ng China. Istasyon, yan ang ating poste. Yan ang ating tagamanman ang nangyayari dyan. Si Roque hindi. Ang sabi niya hindi, pain yan. Ang hirap kasi medyo hindi naintindihan ng tao, no? Ang Ayungin Shoal po, hindi yan teritoryo na sakop ng soberenya at ng jurisdiksyon ng bansa. Yan po ay kabahagi na ating exclusive economic zone. So gaya ng sinabi ng spokesperson ng Hukbong Sandatahan, meron lamang tayong sovereign rights. Ano yung sovereign rights? Karapatan na mangalap ng mga tanging yaman doon sa karagatan ng Ayungin Shoal. Now, ang ginawa po nung panahon ni Presidente Erap, ilinubog yung barkong yan. Bakit? Hindi po yan magre-resulta sa teritoryo. Kasi wala pong isla dyan. Yan po ay karagatan lamang. Kaya yan linubog dyan para kung magkakaroon ng basihan na mahila natin ang Amerika para depensahan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty. Lilinawin ko po yan, ha. Yung paglubog ng barkong dyan, alam naman natin, bulok na yan, pero Commission Navy daw yan, yan ay para masiguro na kapag inalis yan ng China, sasaklolo ang Amerika. Bakit? Dahil nakasaad sa Mutual Defense Treaty na kapag inatake ang ating Hukbong Sandatahan ng isang Navy boat at ang paninindigan natin, Navy boat pa rin yan, mixke yan po ay lata na lamang, kailangan sumaklolo ang Amerika. So, yan po yung konteksto ng gulo ngayon, ha? Aminado tayo na meron lang tayong sovereign rights. So, ano kinalaman ng barkong yon doon sa karapatan ng sovereign rights? Sa totoo po, wala. Kaya lang, linagay natin yan para nga mabait ang Amerika na tulungan tayo kung aalisin ng China yung barkong yan. Mula nung linubog natin ang barkong yan, wala naman kasing hakbang na ginagawa ang China para alisin yan. Now, naiintriga ako dito sa sinabi ng China na pinangako daw ng Pilipinas na aalisin yan. Tinitignan namin kung sino yung mga presidente na po pwede namigay ng pangakong yan. Hindi naman po pwede si Presidente Erap dahil siya yung nagpalubog doon. So, dalawang presidente ang po pwede dyan. Unang-una, Presidente GMA or Noynoy Aquino. Sino sa kanilang dalawa ang nangako na tatanggalin yan? Now, yan ba ay si Presidente Duterte? Hinding-hindi. Kasi kung alam niyo naman si Presidente Duterte, kung talagang nangako siya, sasabihin niya yon. Hindi niya itatago yan. Hindi naman estilo ni Presidente Duterte yan na itatago yan. No? So dalawa po ang posibilidad. PGMA or Presidente Aquino at hindi natin alam kung sino ang nangako. Now, sabihin na natin merong pangako. Ibig sabihin ba nun, inaabandon na natin yung ating exclusive economic zone sa Ayungin Shoal? Hindi po. Kasi yung karapatan natin na mangalap ng tanging yaman ay nakasaad sa UN Convention on the Law of the Sea. Walang kinalaman po yung barkong yan. Yung barkong yan po hindi nagpapalakas sa titulo kasi wala naman tayong titulo. Yan ang totoo dyan. Meron lang tayong sovereign rights. Anong pagkakaiba po ng titulo? Kapag sinabi mong titulo, meron kang soberenya, meron kang jurisdiction. Pero pag sinabi mong sovereign rights, economic right lang po yan na mangalap ng tanging yaman. So kahit anong gawin natin dyan sa barkong yan, hindi magbubunga yan ng titulo kasi unang-una, ang titulo, yung sovereignty, nagbumula po yan sa isla. At ang Ayungin Shoal, hindi naman po yan isla. So hindi po talaga yan pwedeng maging teritoryo na magiging basehan na susukatin yung mga ibang maritime zones gaya ng territorial sea, no? Dahil yan po ay minimeasure from island. Dahil hindi po siya island, hindi po siya talaga
magiging subject to territory dahil yan po ay kabahagi lamang ng ating exclusive economic zone. So ang talagang pinag-aawayan po natin dyan, ang epekto pag inalis yung barkong yan, mawawala yung ating bait para sa Amerika na ma-involve kung aalisin yan ng China. Yan po ang katotohanan yan. Dahil yung paglubog doon, walang epekto po yan sa title. Dahil wala naman title dyan. Economic rights lang po involved dyan. Sana po malinaw ito. Yan lang po ang magiging hidwaan natin. Ang epekto ng pag-alis ng barkong yan. So, ang magbibigay dito ng linaw, anong gagawin ng Amerika kapag sa pilitan na alisin ng China yung Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Siyempre, yung mga maka-Amerikano sa atin, nananaginip. Nako, Uncle Sam will come to the rescue. Babanata ng China, ipagtatanggol ang Pilipinas. Hello, gumising po kayo. Hindi para makipaggera ang Amerika dahil sa isang bulok na barko na hindi na nga lumulutang. Hindi na nga barko yan eh. Fiction yung ginawa natin na commission Navy ship yan. Bait lang po yan. Dahil nakasaad sa MDT, kapag yan ay commission Navy ship at tinangkang tanggalin ng China, po pwedeng sabihin natin kay Amerika, MDT, saklolohan nyo kami. Pero alam nyo, tanggapin na natin na kahit anong basa natin sa MDT, ang desisyon kung sila'y sasaklolo, nasa Amerika pa rin. At ang kailangan natin, hindi lang PR na dakdak. Put your, anong tawag doon? Walk the talk. Kung talagang sinasabi nyo na re-respakan yung Pilipinas, bombahin din ang Chinese Coast Guard. Bombahin na po. Huwag niyo sa akin sabihin, Amerika, wala kayong mas malakas na bomba dyan. Bombahin at ng mas tubig. malaki. Bombahin ng tubig. Baka akalain nila tayo aggression na bombahin ng tubig. malilitis pa tayo. No? Pero, attorney- Bombahin ng tubig. Di ba? Mas malakas yung bomba nyo ng tubig. Nasaan na yung bomba nyo ng tubig? Mas malaki yung barko nyo kaysa sa barko ng Coast Guard. Dakdak lang kayo ng dakdak. Ayan na. Inaatake na yung barko na Sierra Madre. Mutual Defense Treaty. Anong gagawin nyo, Uncle Sam? Sana. Sige nga, nang magkalinawan na nang yung mga tao na naniniwala na makikipaggera ang Amerika dahil sa isang bulok na barko, malaman natin kung tama paninindigan nila. Di ba? Dapat pustahan nga. Justice Carpio, J. Batumbakal. Tignan natin. Makikipaggera ba ang Amerika kapag inalis ng China yung bulok na barkong yan? Alam mo kung makarating yan sa International Court of Justice? Pagbasa ng treaty, ang atake sa isang Navy boat ay atake sa bansa na dahilan para matrigger ang Mutual Defense Treaty. Sa tingin nyo ba, merong isang mahistrado sa International Court of Justice na tuturinging commission Navy ship yung bulok na barkong yan? Hindi na nga umaandar eh. Hindi nga lumulutang eh. Di ba? Fiction ang ginawa natin dyan para nga hatak natin ng Amerika. Pero ngayon na po ang time of reckoning. Sasaklolo ka ba, Amerika? Ngalaman na natin. Kapag sila sumaklolo, talagang nakipaggera sila dahil tinanggal yung barko nila, naku, ako talaga. I will say, I love America. Kung gagawin nila yun. Attorney, hindi Malabo ba saklaw doon sa kasunduan sa MDT yung pambobomba ng hindi ba yun may tatawag na pag-atake considering konektado naman doon sa sinasabing BRP Sierra Madre na nandoon yung mga Philippine Marines din natin yung kasi magbibigay sila ng supply. Alam mo kasi, pwedeng gamitin na, Amerika, binubomba na, konektado to nagbibigay kami ng supply dito sa mga sundalo namin. ang hirap kasi, 1951 ang MDT. Pero ang actual definition ng armed attack, nabuo lang dito sa desisyon ng International Court of Justice sa kaso ng Nicaragua versus the US. Ang armed attack na magbibigay ng karapatan para sa self-defense ay ang pagpapadala ng hukbong sandatahan sa teritoryo ng ibang estado. At kung hindi naman ito regular armed forces, kaparehong laki at kasing tindi ng lakas ng regular armed forces. So yan po talagang armed attack na para magkaroon ng self-defense. Yan po ang armed attack na nakasaad doon sa Mutual Defense Treaty. Kaya nga sinasabi namin, kinakailangan talaga repasuhin yan. Dahil kung ang basehan mo ay armed attack, kinakailangan talaga lusubin ng China using armed forces ang teritoryo ng Pilipinas.
o ang controversy number 2 pa dyan sa MDT na yan, hindi lahat ng teritoryo sakop. Nakasulat lang dyan, Metropolitan Territory. O ano, ang West Philippines iba, Metropolitan Territory. Ang problema, 1951, hindi ko nga alam kung nagkaroon na tayo ng claim doon dahil si Tomas Cloma naman, halos sabay ata, mga 1950s, matapos ang pangalawang pandaigdig-digmaan, si Tomas Cloma, doon niya inalleged na nadiscover niya itong isla ng Spratlys na naging basehan ng titulo ng Pilipinas dyan sa Spratlys. No? So, 1951, yun yung Mutual Defense Treaty. So, hindi nga natin alam kung applicable yan dahil hindi natin alam kung talagang kinilala na ng Pilipinas na teritoryo natin ng Spratlys Islands noong mga panahon pa lang yun ng 1951. Dahil bago lang naman yung ating claim dyan sa area na yan na na-discover di umano ni Tomas Cloma yan. No? So, alam nyo mga Pilipino, bago kayo ma-high blood pressure, ang sinasabi ko lang, huminahon kayo. Dahil meron nga tayo hindi pang nare-resolbang agawan ng teritoryo. Nanalo man tayo doon sa Tribunal for the Law of the Sea, ang panalo lang natin pagdating sa issue ng karagatan. Pero ang hidwaan natin, ang pinag-aagawan, mga isla, at isla po ang nagbubunga ng teritoryong karagatan. So hanggang hindi marisolba kung sino talaga ang may titulo sa pinag-aagawang isla, hindi talaga magkakaroon ng linaw kung ano ang ating teritoryo pagdating sa lupa at ang ating teritoryo pagdating sa karagatan. So hinay-hinay lang po. Huwag kayo magpaka-high blood pressure kasi bagamat sinasabi natin na titulo ng Pilipinas, hindi pa po nare-resolba yung pinag-aagawang issue ng isla. Ang malinaw lang doon sa desisyon, walang basihan yung historic claims of water ng China, walang basihan yung non-dash line. Pero kung sino may-ari noong ito aba na occupied ngayon ng Taiwan, hindi pa nare-resolba. Kung tayo ba talaga may-ari ng Kalayaan, hindi pa talaga nare-resolba. Kinakailangan pa po yan maresolba. At habang hindi pa nare-resolba yan, bakit naman tayo mag-aaksaya ng pera, ng panahon at ng galit na hindi naman malinaw talaga kung sinong merong titulo pa dahil hindi pa nare-resolba ang agawan ng teritoryo. Yan mga kabunyog ang mga tao ni Duterte. Yan ang mga tao ni Duterte. Sila ang mga traidor sa atin pagdating sa issue ng China, mga kabunyog. Di ba? Napapanood nyo kung gaano katindi ang mga ni Roque, ang pagkamaka-China. Grabe, ano? Sabi niya, wala namang silbi yung na yan, yung BRP Sierra Madre na yan, yung barko na yan. Hindi naman yan magkikreate ng teritoryo, sabi niya. Totoo naman yun. Hindi nga yan magkikreate ng teritoryo. Iba naman ang purpose niyan. Ang purpose niyan, Roque, ay bantayan ang Ayungin Shoal. Para yung China hindi na magawa yung ginawa nila doon sa ibang mga isla o mga bahura, yung Mischief Reef. Kasi wala tayong mata at tainga dun eh. Samantalang yung China, marami silang Coast Guard. Nandun, permanente. May Navy pa sila doon. Mayroon pa silang mga militias. So ang dami-daming mga barko ng China ang nandun. Ang Pilipinas, wala tayong mata doon. Wala tayong mata doon. Yung mga mangingisda natin, pagkapangisda doon ilang araw, mga 5, isang linggo, babalik na uli. Matagal na naman bago bumalik. So ang ginawa natin, naglagay na tayo dyan ng istasyon. Kung magtatayo ka ng istruktura doon, magtitake ng ilang buwan, magiging natin yan sa China. Tama yung estratehiya natin. Sa halip na magtayo tayo ng istruktura doon para mabilisan, ayan, pumunta doon yung lumang barko na yan, sinadsad na doon. O yan na. Yan na yung ating magiging istasyon. Di ba? Kaya nga, grabe rin ang sakripisyo ng mga tauhan natin ng Philippine Marines na nandyan. Kasi imagine ninyo, nandyan ka sa gitna ng na yan, dagat na yan. Sila yung ating naging poste o istasyon dyan. Si Roque, iba naman ang pananaw. Ang pananaw naman ni Roque, kaya daw natin yan sinadsad dyan kasi gusto talaga natin gawing pain yan sa China. Para pag ginalaw ng China yan, di gera na. Ngayon, sino mga kabunyog, mga kababayan ang lumilitaw na ang kaisipan ay gera? Di ba? Hindi tayo. Si Roque, sabi ni Roque,
Gira na. O, ano na yan? Ang gawin ng Amerika, makialam na. O, yun yung sinasabi ni Roque. Alam nyo mga kabunyog, itong si Butanding, matindi talaga to. Kaya itong mga sinabi ni Roque, kasinungalingan ito. Sobrang pangbabastos ito sa sakripisyo ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Kung sabi-sabihin, lait-laitin ni Roque na wala namang silbi yan. Talaga daw gusto natin na ang China atakihin yung BRP Sierra Madre. Ha? Pain natin yan. Kung sa isda, pain natin yan para pag kinain ng isda, huli siya. Yun daw ang gusto nating gawin dyan eh. Anong ibig sabihin? Sinasakripisyo natin yung ating mga kababayan? Sinasakripisyo natin para atakihin ng China? Ganun ba ang ibig sabihin ng ni Roque dyan? Sa bait daw bait. Ganun tayo Hindi ganun. Ang ating intensyon ng paglagay dyan ay para magkaroon tayo ng eyes and ears, mata at tenga para alam natin ang ginagawa ng China. Yun ang purpose niya. Hindi ang issue dyan, Roque, kung sovereignty man yan o sovereign rights. Hindi yan ang issue dyan. Sovereign rights man yan. Ano yan eh? Ano bang Tagalog ng rights? Di karapatan. Kahit pa sabihin ng sovereign rights, di ibig sabihin tayo pa rin ang may karapatan dyan. Kasi yan ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Hindi naman yan international water eh. Roque, sabihin mo ng kumpleto. Yung wala tayong karapatan kapag territorial yung international waters na. Yung kalawakan na ng karagatan, yan wala na tayo diyan karapatan. Pero yan may karapatan tayo diyan. Ang yaman ng teritoryo na yan na bahagi ng 200 nautical miles, 370 kilometers, atin yan para i-develop at pakinabangan. Exclusive economic zone nga. Okay, wala tayong sovereignty dyan. Sovereignty, pero mayroon tayong sovereign rights. Ano ngayon? Di dapat bantayan yan ng ating mga tauhan ng Philippine Marines. Tama lang yung ginagawa natin. Kasi dapat bantayan natin. Kasi kung ang iba na ang nanginginabang dyan, kung iba na ang nagdi-develop dyan, labag na yan sa UNCLOS. Kaya ang papel ng BRP Sierra Madre, yan yung ating istasyon dyan. Di ba? Tinitwist mo yung mga sovereign rights. Mag-sovereign rights man yan, rights pa rin natin yan. Right, karapatan. Ibig sabihin, yung pag-develop ng resources dyan, yung pagkinabang ng resources dyan, atin yan. Under sa UNCLOS. Sovereign rights. So dahil tayo ang may karapatang manginabang, mag-develop ng resources dyan, dapat bantayan natin yan. Yan ang role ng BRP Sierra Madre para hindi ang China dyan. Kasi ang ginagawa ng China, nagtatayo sila ng mga istruktura. Yun ang ginagawa ng China. Kasi ang China, talagang lahat ng resources niya halos, lahat ng tauhan niya, ginagamit niya para tayuan ng mga istruktura, ang mga bahura. Yung mga reefs, yung mga shoals. Okay, ang sinasabi na naman ni Roque, wala namang isla dyan. Lubog sa dagat na mga yan. Totoo yan. Kaya nga shoal kaya nga ngayon, pero ang ginagawa ng China, yung shoal na nakalubog, pinapatungan niya, dinadampingan niya, tapos tinatayuan niya ng structures. Yun ang ginagawa ng China. Kahit bahagi na ng ating exclusive economic zone. So kung wala yung BRP Sierra Madre, magagawa yan ng China dyan. Yan yung purpose niyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.